nagka-breast cancer. Umabot nag 50-50 pero lumaban sila stage 2. Same sa'yo. Pero tingnan mo ngayon, ilang years tumaan, malakas, naging healthy sila, kaya pinapasa Diyos ko ang kanilang health. Kapit lang kay God. Wow. Okay. Sabi naman dito ni sino to? Si Arnold. Ang sabi niya, magandang umaga Papa Marky, Papa Ace. Mapapayo ko lamang po sa ating caller. Wag mong bitawan si Ricky. Bihira ka lang makakita ng lalaki na handa kang mahalin at ipaglaban sa kung ano man ang sitwasyon ng buhay mo. Magdasal ka lang ate. Hindi mo hawak ang buhay mo kaya wag mong pangunahan. Handa ka nang mawala, may awa ang Diyos te, kaya tibayin mo ang loob mo, huwag mong hayaan at bitawan si Ricky dahil ikaw ang buhay niya. Sabi naman ni Celeste, ate ganda, huwag mo siyang i-let go kasi masasaktan siya kung i-let go mo siya. Kasi para sa kanya, ikaw ang kaligayahan. Ikaw yung kaligayahan at buhay niya sa kabila ng pinagdadaanan yung dalawa. Hayaan mo siyang mahalin ka hanggang huli. That is true lang. Ang ganda, Celeste. Sana all. Pero napansin ko, lahat ng mga komento ng ating mga bida, huwag mong bitawan. Kasi itong tao na to, nag-i-stay para sa'yo. Diba? Handa siyang suportahan ka. Kasi ikaw nga, yung nagbibigay naman ng kalagayahan sa buhay niya. Dito ako napaisip na ano ba yung sukatan ng tunay na pagmamahal? Diba? True. Ang sukatan ng tunay na pagmamahal yung pag may mga problema, gaano man kaliit at ganito kalaki, at saka hindi kayo iwanan. Pinipili mo to stay. Mag-stay ka. Dun sa taong pinipili mong makasama. Kasi mahal mo siya kaya ka mag-stay. Alam mo, parehas nilang mahal yung isa't isa. Oo. At ipinapakita nila ito sa magkaibang paraan. Yes. Pero at the end of the day, yung equation equals to love. True love. Yeah. Kasi yung babae, naiintindihan ko si Chloe din, na syempre, mahal kita, kaya gusto kong maging okay ka. Diba? Gusto ko magkaroon ka ng pamilya, gusto ko magkaroon ka ng anak, diba? Kahit hindi na ako, ganun kita kamal, kaya kitang i-let go. Kasi, nahihirapan ka sa akin eh. Ayokong nahihirapan ka ng dahil sa akin. Baka nahihirapan. Diba? Kasi for sure, itong si Ricky, hindi niya sasabihin yun. Diba? Hindi niya ipaparamdam. Pero alam niya, deep na nahihirapan din in a way. At yun din ang sinasabi ni Ricky. True. Anong klase akong lalaki at anong klaseng pagmamahal ang iaalay ko sa'yo kung dun sa pagkakataon na kailangan mo ko, iiwan kita. Pagkatapos, yung jowa mo, hindi mo lang nabigyan ng load, hindi mo lang na-message, iwalay na. Anong klaseng pagmamahal yan? Mag-isip-isip po kayo, ha? Totoo po, ha? Tsaka nakalimot ka lang minsan, di ba? May mga bagay ka nakakalimutan, like anniversary, ganyan. Tapos sabi may iba ka na. Okay, nakahiwalay na daw kayo. Ay, nako. Anyway, ngayon ay mga kasama natin nasa linya. Importante kasi, sabi ko nga kanina, maraming mga nagme-message sa atin. It's the same situation. Nakaranas po sila ng breast cancer, stage 2, or any type of cancer. Pag-usapan po natin to, mga kasama natin ang online doc ng bayan, si Doc Darna Sito. Hello, Doc. Good morning. Good morning, Papa Marky, Papa A. Hi! Welcome back sa Talk to Papa. Doc Darna, let's talk about cancer. Paano ba nagkakaroon ng cancer ang isang tao? Ang cancer, specifically yung breast cancer kasi, nagkakaroon yan kapag yung cells natin nagdi-divide para mag-grow sila abnormally. Hindi yung normal na division nila. Ganun ang nangyayari. Tapos itong mga divided na cells na to, mas mabilis sila sa pag-develop kaysa sa healthy cells. Kaya kapag nag-accumulate sila, nagpo-form sila ng mass or lump. Okay. Yung breast cancer ay sa mga babae lang ba nangyayari? Meron bang pagkakataon na may mga lalaki nagkakaroon ng breast cancer? Pwede siyang mangyari sa both male and female. Kaya lang ang breast cancer is most common sa sa females. Doc, medyo lang ako. Gusto ko lang din malaman. Masakit ba yun? Like kapag meron ka, may pain ba? Nararamdaman mo ba yun? Oo, kasi depende sa severity. Pwedeng magkaroon ng pain talaga. Tsaka di ba magkakaroon ng discharges. At this point, ko na yung mga signs and symptoms para aware lang tayo. Magkakaroon ng breast lump o kaya parang mass or thickening sa surrounding tissues. Pwede rin mag-iba yung size, yung shape, yung appearance ng breast natin. Pwede magkaroon ng changes
sa skin over the breast, o kaya yung kunwari, yung parang magdidimple, o kaya naman yung minsan nagkakaroon tayo ng newly inverted nipple, na i-invert yung nipple natin na dati naman hindi. Yung mga yon. Tapos, yung iba magkakaroon ng redness o kaya parang peeping sa skin na like an orange. Oo. Kaya pala, nakikita ako, yung kinakapa-kapa ng mga babae, tinataas yung kamay, tapos kinakapa-kapa, para may matigas bang parte. Tama ba yun, Doc? Parang nakakita ko ng ganun. Yes. Anak, kasi yun yung tinatawag namin, na tina-advise namin na self-breast examination, which should be done 10 days after ng mens. Sa lahat ng And usually din, pag pumunta sa OB-GYN, yun din ang unang gagawin, breast examination. Kaya dapat tayo sa sa anatomy natin, no? Aware tayo sa mga nararamdaman natin at mga unusual na changes sa any part ng katawan natin. Okay. Doc, mabalik lang ako. Ano ba yung cause nito? Lifestyle ba? Yung mga ini-intake? O hereditary ba ang cancer? Okay. Meron tayong tinatawag na risk factors, no? Ang risk factors, yun yung mga bagay that makes it more likely, no, para makuha natin ang breast cancer. Being female is already a risk factor, syempre, kasi may mga hormones kami na nagpapadagdag ng risk natin for breast cancer. Increasing age, isa pa yon. Tapos kung may history na ng breast conditions, like kanwari, dati na operahan, tapos nakita na may findings, pwede rin maging at risk for breast cancer. Ang isa pa dyan ay strong family history. Kapag ang nanay, kapag ang kapatid, ganyan, meron nagkaroon sila ng breast cancer, especially at a young age, pwede na rin magka-risk tayo of developing breast cancers. May sinasabi pa nga na 5 to 10% daw na inherited genes. So, kumbaga nasa gene na yung cancer risk. Isa pang bagay ay ang obesity. Yon, at saka mga hormones. So, hormonal at saka environmental. Kapag obese tayo, mataba, kapag maaga tayong nag-mens, tapos, di ba, maaga rin tayong magme-menopause, at yung first child natin is, ano bang tawag doon? Yung first child natin, na ibuntis natin siya at an older age. At yung mga never naging pregnant because mas progesterone nila. Kaya pala. So, alam mo dapat yung trigger. Yes. Di ba? So, ganun pala kasi kapag matagal. Kasi pasok si Chloe doon sa ilang mga trigger. Okay. Kaya na-trigger yung kanyang breast cancer. Doc, stage 2. Mas malaki ba ang posibilidad na magamot ito? Ano ba yung mga pwedeng gawin para magamot yung stage 2 breast cancer? Okay, we have different stages of breast cancer, no? Yung stage 2, ang ibig sabihin noon, ang breast cancer is growing. Pero naka-confine pa rin siya, contained pa rin siya sa mismong breast. Hindi pa siya kumalat. Or kumalat man siya sa konti lang na kulani or lymph nodes. Ang stage 2B, paano ba yan? Ang stage 2B, i-describe ko lang siya, is between 2 to 5 centimeters and spread siya sa less than 4 na kulani. Or tumor siya na more than 5 centimeters pero wala siyang spread sa surrounding na kulani. Usually, chemotherapy ang treatment pero depende yon sa features ng cancer. Pwedeng mas serious siya sa stage 1 pero hindi siya as serious as stage 3 and 4. Yun ang masasabi doon. Pwede siya 10 at ang 5-year survival rate niya is 99%. Okay. So, malaki yung posibilidad na malabanan yung cancer cells. Basta magpapagamot. Chemotherapy. Doc, matanong ko ba, magkano ba ang kailangan ng isang tao? Kasi pag cancer niya, parang ang sakit sa bulsa. Parang ang mahal. Magkano ba ang kailangan para magpa-undergo ng chemotherapy? Depende rin, anak, kung anong mga gamot ang
bibigay sa patient at saka depende kung nasa private hospital ba o public hospital. Okay. Kaya better, magpa-consult siya sa oncologist kung may problem siya financial at iniisip niya yung mga financial concerns, pwede siyang magpa-refer sa public, sa government hospital. Okay. Yun. O at least kahit paano nagkaroon tayo ng idea. Ikaw, Doc, alam ko din na ikaw marami din pinagdadaanan. Yung mga sumusuko na, nawawala na ng pag-asa, apektado yung kanilang personal yung personal growth nila, yung family nila. Anong pwede mong maibigay na advice sa kanila na may ganitong sitwasyon? Ang sasabihin ko lang, yung illness is not ikaw. No? Maraming paraan para matreat ang illness, kaya kailangan tanggapin natin yung illness and then we move forward from there. Kumbaga, kapag tinanggap kasi natin na may sakit tayo, gagawa tayo ng paraan para gagaling tayo. Huwag mawawala ng pag-asa. Laban lang. Oo, ilaban natin ito. Parang katulad natin nung huli kong video ganyan din. Laban lang. Maraming salamat, Thank you so much, Doc Darla Cito. Saan ka ba namin halimbawa may gusto magpa-consult sa'yo? Ano bang dapat gawin? Sa akin, pwede nila ang hashtag online doc o kaya hashtag Naidarna, pwede na doon. I-refer. Ay, nawala. Okay. Doc? Alright. Okay. Okay po. Nawala ka, Doc. Nawala. Hashtag Naidarna. Naidarna. Ang online doktor ng bayan. Maraming salamat. Naku! Hala, never give up, fight! Na naman. Yung ating mga taga-subaybay na may ganitong so, pinagdaraanan. So, pag pala hindi ka nagkaroon ng anak, no? Mas may trigger. Mas may trigger na magkaroon ka. Okay. O siya mga kapuso, after ng ating bayanihan, may nakaisip na kaya ang ating bida na i-give up o dapat laban lang? Oy! Sabi ni Doc, laban daw. Oo, mga kapuso, magbabalik tayo. Ako po si Papa Marky. Papa Ace. Ito lamang yan sa Talk to Papa #1.